Alin nga ba mas okay? Ang masira coil mo o masira ang mood mo o ang battery mo? Ito yung part 2 natin ng safe build. Elaborate natin kung bakit sinasabi ko na hindi tama yung sinasabi nila na basta nag-fire sa variable mo yung build na yon, kahit nasa sobrang baba ng ohm rating ay okay na kasi kokontrolin naman daw ng variable. No offense nga pala sa mga nagsasabi ng mga ganun, pero ito yung ayon lang dun sa research na ginawa ko tsaka sa mga experiences na ating nakita, mga naranasan natin sa mga mods. So mahalaga po yun. Kung ano yung naranasan natin, isi-share natin. So opinion ko lang naman ito, and ayon dun sa mga na-experience natin, kaya no offense. Basta mahalaga lang, sinishare natin ito dahil naghahanap sila ng safe build. Okay? And ito parang ambag ko lang naman ito para mas malinawan natin kung ano talaga yung nangyayari sa mga mods natin sa tuwing nagbi-build tayo ng hindi sakto dun sa kakayahan ng ating mga mods and batteries. So yun, kung yun nga, ang sa iba kasi mas naghahanap sila ng tinatawag na safe build kasi ayaw nila nung mainit sa unit. Usually kasi yung init nagkukos yan ng problema, o yung tinatawag na wear and tear, o pagkasira ng mga components, yung gaya ng batteries, yung mga components ng mods ninyo. Okay, so yun, meron ako mga items dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari yung itong phone. Wala lang to, para lang makita nyo to kasi kakulay siya, magbe-blend siya. Okay, kahit pa variable siya, yung mga variable natin is lalo na yung mga single batt. Ano ba, may single batt ka na full mech, may single batt ka na variable, halos iisa yung result nila kung ano ibinibuild mong coil. Kapag sa variable nagbuild ka ng malaking coil, nahihirapan siya. Depende sa baterya nyo most often mahihirapan yan kahit pa maganda yung baterya nyo. Pag nagbuild kayo ng coil na sobrang baba ng ohm rating, mahihirapan pa rin yan. Yung mga malalaking coil kasi karaniwan nahihirapan yung mga unit natin na FR yan. Kahit sa full mech, mapapansin ninyo, lalo na yung matatagal na nagbi-vape, na yung full mech na single battery, pag kinabitan mo ng malalaking coils, umiinit din, nagbi-build up din, ay stress din talaga yung battery. Kasi nga matagal yung ram up, maraming kinukonsumong power yung unit para lang ma-fire yung ganito kalaking coil, kumpara sa mga mas maliliit na coil gaya nito. Kita nyo? Kaya meron tayong mga sample dito. Halimbawa, may lighter ako. Okay, itong lighter at saka itong vape, iisa lang halos ang ano yan. Pagkakaiba lang nitong lighter is ang ginagamit niya ay butane. Ito namang vape na to, syempre battery ang power source niya, ang fuel niya. So kapag i-fire natin to, isinalang natin dyan, sa tingin nyo alin ang mas mabilis na magre-red, magbabaga? Itong maliit, itong mga maliliit na to, ito 26J to, itong maliliit o itong malalaki? O di ba? Syempre logic,
logic na lang. Mas mahihirapan na pabagahin yung mga malalaki. So, ganun yung nangyayari sa mga units. Kaya nai-stress. So, hindi maganda sa unit yung nai-stress. And, mas malawak yung firing range nang sakto lang yung coil nyo. Hindi katulad sa malalaki. Halimbawa, nag-build ka ng dalawang ganito kalaki sa unit mo. Bumababa tumataas yung wattage range mo. Kailangan lagi ka sa mataas na wattage. Hindi ka basta-basta pwedeng bumaba kasi may inip ka sa ram up. So yun, isa sa mga problema yun. Hindi kagaya dito sa mga mas maliliit na coils. Katulad nitong coil ko. Tingnan nyo yung coil ko this is 24G na SS. Single coil lang siya. Focus ko. Naka-spacing siya. Ang rating dito sa Toha is 0.32 kapag naikabit mo. Yan ay estimate, yan ay yung rating niya. Depende sa yung original loops. Okay? Original loops, kung anong default loop niya, yun yung makukuha mo. So para medyo tumaas, para mas tumaas pa ako ng konti, ginagawa ko siyang dinadagdagan ko siya ng loops. So naging sira na LCD ko. So naging 0.48 siya kasi nagdagdag ako ng loops. So usual na ano ko, yung 39 ko, malakas na siya. So malakas na siya. Sa akin sobra na yan. Kumbaga kung ibabatay sa sobra na siya. Dun sa kasi ang recommended niya is around 29 lang yata. Or 20 plus 25 pwede na. Sakto na yan. Hindi pumuputok. So yun yung At isa pa, sobrang tagal ng battery. Okay? Hindi mainit masyado yung unit. Hindi katulad nung pag nakakabit ito, halimbawa ito ginabit ko yun. Kapag usual wattage ko is 50, 60, mainit na talaga siya. So nahihirapan yung unit. Then mabilis ako malobat. Battery economy, isa pa yun talaga. Malaking bagay yung matagal malobat yung unit mo, lalo na kung lalabas ka ng bahay, mag-outing kayo, magkakamping kayo. Iba karaniwan ganun sa atin. Ganun ako halimbawa, lalabas ako ng bahay, tapos limitado yung battery ko, o dadalwa lang yung battery ko. Siyempre, hindi ko kakabitan yung unit ko ng mga power hungry na coil. Yun yung tawag ng iba. Power hungry kasi siya. Basta yung mga lalaking coil, power hungry po yan. Ito, kung makapansin nyo, itong Bupo Binsi X yata ito. RBA, naka na siya, ang tag dito, adapter. Pwede ka maglagay ng RDA. Halimbawa, itong atomizer na to, ilalagay mo dito, pwede. Pero originally, this is an OCC. OCC siya. Okay? OCC vape siya. So, ang ginawa nila dito, okay, RBA siya. Converted. Bali nabili ko to nung bago mag-quarantine. So, anong problema niya? Okay. Dahil nga original is OCC siya, usually ang mga OCC nito is range niya is 0.4, 0.6. Ngayon, ang ginawa ng owner, bumili siya ng adapter. Ito yan. Tapos, nag-build siya nakita ko yung ate nito, hindi niya ibinigay yung ate. Nag-build siya ng 26G na fused yata or something, parang ganito. Okay? Na sa around 5 loops yata. So bumaba siya, siguro mga 0.2 yun. Alam nyo nangyari, ito. Ayan o. Ay, focus ko.
Ayan, kita nyo. Yung isang, I guess, itong isang ito is positive line yata ito. Or negative. Nasa gitna yata yung positive, diba? Okay. Okay, nasa gitna. So, negative, lumubog. Okay. So, bakit nangyari yun? Bakit nangyari yun? Kasi nga, nagkabit siya ng malaking wire. Although may capability naman to na i-fire talaga yung na-fire talaga niya yung unit. Yung coil na nakalagay dun sa atin niya. Kahit mag-rate siya ng 0.2, may ability talaga siya. Ibig sabihin, ipa-fire talaga niya. Pero anong nangyari? Ito. Kung mapapansin nyo, dahil nga lumubog ito, dahil nahihirapan siya na i-fire yung coil, magkakaroon ng parang pipilitin niya i-fire yun. Ang mangyayari is magbibigay itong unit ng malakas na wattage. So ang gagawin ng manghihingi ng malakas na wattage to eh. So ang gagawin ng user, itataas niya yung watts. Pipilitin ng unit na i-fire ito. Yung power, siyempre maraming power na papasok dun sa linya. Papunta dito sa pins. Then ita-transfer niya dito sa mga contacts. Papunta sa papunta sa coil. So, palibhasa, malaki itong part na to, kumbaga sa ito yung mataas na resistance niya dito eh. Pupunta siya dito sa maliit na part na to na contacts lang na pins. Yung ganito kalaking wire, pag iinitin niya tong pins. Okay? So, anong nangyari dyan sa pins na yan? May spring yan. Pag dininan nyo kasi yan, parang lumulubog-lubog yan. Parang shock absorber siya. Parang may spring yan sa gitna. Umiinit po yan. Ngayon, pinipilit niyang i-fire ito. Magkakaroon ng overflow ng kuryente para mabilis niyang ma-fire ito. Ang mangyayari, magbabackfire siya dito sa pins. So, ang mangyayari sa pins, mag-overheat. Ang mangyayari dun sa spring sa loob, magbabaga. Pag nagbaga na po yan, mawawala ng bisa yung spring. So, ang mangyayari is lulubog na lang siya. Stuck na yan. So, hindi na magpa-fire to. Hindi na magpa-fire hindi na niya madedetect yung coil mo kasi hindi na siya lalabag dito. So, ganun din yung nangyayari sa ibang mods. Okay? May mga, kahit pa, halimbawa, katulad ng ibang ganito, malalaki na yung atomizer connector nila. Hindi katulad nito na pins. Pero nadadali naman yung mga wires. May time na napuputol. May mga nagagawa tayo niyan, lalo sa mga Aegis Solo. Napuputol po. Lumalabas siya dun sa contacts. Kasi, pag kinabitan nyo sila ng malaking coil, nagpa-fire yun. Okay naman, nagpa-fire, ganyan-ganyan. Kasi tataas nyo ng konti yung wattage, around 70, 80. Pero sa oras na i-fire mo na yan, dadalo yung malakas na kuryente. Marami sa sobrang kuryente magbabakarma papapunta sa heat energy. Yung mga connector niya sa loob papunta sa ati is mag-overheat. Ito ang safe build. Lakas pa. Kita nyo 26, ang lakas-lakas pa rin niya. Hindi po umiinit ng todo yung unit ko.
kung mahawakan nyo lang ito ngayon, kahit i-fire ko siya ng i-fire, hindi mag-overheat yung mga components, yung mga wire na papunta dito. Kasi hindi ako basta-basta magtataas ng wire, hindi ako basta-basta magtataas ng watts. Okay, kaya yung mga wire ko safe, yung mga connectors. Yeah. Easy lang sa kanya yan. So yan. So gaya na sinabi ko, gaya na sinabi natin pagdating sa pagpa-fire ng coil, halos pareho lang po ang response, ang reaction ng variable at saka mechanical. Okay? Kapag malalaking coils, nahihirapan sila. Actually, yung heat energy nga napupunta pa sa instead na mapunta yung init. Halimbawa sa mga tube types, may mga customer ako na pinapabago nila dito sa mas maliliit. Yan, kasi bakit daw? Masyado daw mainit. Pag minsan napapaso pa sila dun sa, 'di ba, pinipindot siya sa ilalim. Napapaso sila pag minsan, or nararamdaman nila sobrang init dito. Kasi nga sobrang laki ng build nila. Okay. Ngayon, ipinapatransfer nila dito sa maliliit. Kasi pag masyadong malaki build mo, mag-overflow yung kuryente. Nahihirapan siyang i-fire dito. Napupunta dito sa dugtungan kung saan mo siya ipine-press. So nahihirapan din siya. Sa halip na mapunta sa coil mo yung init, mag-backfire siya papunta dito sa firing button. So ganun yung nangyayari. Marami ring sa mga matatagal na nagbe-vape, lalo yung nakagamit ng mga series, napakadaming series na magbibuild sila ng sobrang laki. Yung mga power button nila, series na mechanical yung sinasabi ko. Pag press nilang ganyan, mga nag-chain vaping sila, tumatalsik. Lalo na yung mga clone. Okay. So isa yun sa mga experience na naranasan din natin. Magbe-vape ka, chain vaping ka, tapos ang laki ng coil mo, magpapapop siya, tatalsik yung button kasi overheat na yung mga components. So para hindi mo maranasan yun, hindi ka dapat sumobra dun sa requirement ng vape na gagamitin mo. Halimbawa series, mechanical series naman, so ang ilalagay mo yung coil, yung kayang-kaya lang na i-fire ng unit mo, yung hindi siya mahirapan. But okay lang na maputol yung coil mo. Huwag lang madali yung kasi madali lang na ma-replace eh. So huwag lang madadali yung mood mo. Gaya nito. Isa sa mga sample yan. Nilagyan ng RDA, nag-build sila ng malaking coil. Resulta, sumuko yung unit. Okay. So, isa yun sa mga patunay na hindi dahil nag-fire sa unit mo, ay okay na yan. Kukontrolin na niya. Hindi dapat isipin talaga natin yung ibang mga parts na madadamage. Dahil itataas mo nga yung wattage mo para mahabol natin yung RAM. So yun mga paps, siguro naipalanig ka na sa inyo ng mas maayos yung tungkol sa safe build at kung paano yun ma-achieve. So yun, maliit na coil, mas safe. Kahit maputol yan, magtaas ko nga. Yung build ko na to, pag nagtaas ako ng around 90, medyo delikado na siya maputol, which is okay lang kasi hindi naman ako bastos na nagna-90. Parang fuse din yan. So malaki yung coil mo, taas ka ng wattage, yayariin niya yung mod mo. Maliit coil mo, taas ka ng wattage, puputulin niya yung coil mo. So okay lang, palit ka lang ng coil, di ba? Ganun lang kasimple. So yun yung safe build na tinatawag. Parang fuse, maliit, madaling putulin, palit ka lang ulit ng coil. Tapos mapansin mo, gusto mo 100 watts, o di ko
Kung halimbawa naka 26G ka, taas ka ng konti. 24. Dagdagan mo ng isa pa. Okay, papalo ng 0.3 yan. Hindi ka muna, Ben. Nagpa-vlog ako. Kulit nito eh. Come here. Sorry na. Nagpa-vlog ako eh. Kulit ng aso. Ayan, makulit na ako. So ayan mga Pops, pasensya na. So yun, kung may mga nagtatanong sa inyo na kung safe build ba yung ganito, safe build ba yung ganito, sabihin niyo yung mga pinakita natin. Maliliit na coils, mas safe. Kung medyo nabibitin sila, taas ng konti. Itaas nila ng konti yung laki. Huwag sobrang laki or i-overpower. Isa pa, maraming mga user ang ganito, lalo na yung mga medyo bago pa sa bit. Akala nila mas malaki yung coil, mas maraming loops, mas okay, mas makapalusot. So yun, although iba na yung pupunta nila, cloud chasing gusto nila eh. Although gusto nila safe, siguro sa next na topic na yan, kung paano ko mag-build ng mga malalakas na unit para safe sila sa kung sakaling, di ba, para hindi sila magkaroon ng problema kahit malakas yung build nila. So, tingin ko next topic na yun. So, yun mga Pops, thank you kung nagustuhan niyo yung mga pinakita natin, maraming salamat. And patuloy niyo pong suportahan yung channel. Okay. Safe vaping and stay at home. Ngayon, May 12 yata ngayon. So, malapit na yung kung sakaling malilift yung lockdown. Sana. Okay. Maraming salamat and thank you. Bye-bye.